Once upon a time, habang nag-i-scroll ako sa YouTube, meron akong mga nakitang comments sa mga YouTube videos ko. Lods, pahet naman sa YT. Tagal ko na dito. Matagal na ako sa YouTube pero wala pa rin akong nakikitang improvements. Bro, Gagsty, parang ayaw ata sa akin ni YouTube. Dito na-realize ko, alam ko na kung bakit wala pa ring improvements ang channel nila. Isa lang ang dahilan niyan. Baka mali yung YouTube settings mo. Baka nga may mali sa YouTube settings mo. Ay, kuha tayo ng jacket para astig. Well, di naman kita dyan masisisi kasi baka may napanood ka tapos yun yung sinundan mo, di ka aware na di na pala updated yung mga settings na yun. Kaya nandito ako para turuan kita ng mga bago. Yes, meron tayong YouTube settings na sinusundan para naman hindi ka ma-stuck sa small certain amount ng subscribers mo at views mo. Well, konting background lang mga buddy, no? I am handling as of today 70 plus YouTube channels para sa clients ko at kasali na tong main channel natin. Those account including this channel, it only took me 1 to 2 months bago ma-hit yung requirements ni YouTube. Gusto mo yarn? Well, disclaimer lang muna, lahat ng ituturo ko dito sa video na to may or may not work para sa'yo. Depende na lang yan kung susundan mo talaga to ng maigi. Kasi every now and then, naglalabas si YouTube ng bagong settings. So, kailangan natin mag-update sa YouTube settings na to. Kaya kung ako sa'yo, mag-subscribe ka na para lagi kang updated. So, if napanood mo tong video na to, you will have an edge over your competitors kasi di nila alam itong settings na ituturo ko sa inyo. If you are planning to start a YouTube channel, mas maganda at mas mainam kung tama agad yung gagawin nyo para 100% success rate yung gagawin mong channel. Kaya kung excited ka, just sit back and relax at tayo na't magpayaman. For beginners, mas maigi if gagawin mo to sa laptop or computer mo. Well, if wala kang ganun, itype mo lang sa Google browser mo sa cellphone mo, studio.youtube.com. Well, meron naman silang app pero di ko yun nire-recommend sa pag-adjust ng settings. Pwede ka dun mag-check ng performance ng videos mo, pero hindi siya ginagamit pang-adjust ng settings. Dito guys, uunahin ko munang i-cover yung important na settings na kadalasan sa inyo ay nagkakamali. So sa mga clients ko, I do this every time and yes, ginawa ko din to sa personal YouTube ko. Kaya as you can see dyan, di pa 3 months monetize na tayo. Parang 1 to 2 months lang ata yun, 3,000 subscribers kagad ako. 2022, last week of October ko nga inumpisahan itong YouTube channel ko na to. And guess what? Pagkatapos ng November, monetize agad tayo. Panis. Anong sikreto? Ito ang sikreto. Ang advantage ko nung nag-start ako ng YouTube channel ko is alam ko na kung paano laruin si YouTube algorithm. At alam ko na din kung ano yung dapat na settings. Kasi nga, madami na akong napalagong channel pero hindi ko naman pagmamay-ari. Sa mga nakakaalam, yes, freelancer po ako dati. And I do video editing for my clients. And now, madami na akong hawak na YouTube channels. May makikita na lang kayo dyan na vlog talking about me and yes, ako po yung mentor nila. So welcome in advance mga buddy. Char, yabang no? Be humble lang. So eto yung pinakauna mong gagawin. Make sure you have the right branding. Sobrang dami kong nakikitang YouTube channel na nagfi-fail kasi eto yung ginagawa nila. Pre, gumawa ako ng YouTube channel. Talaga? Patingin niya? Search mo sa YouTube, Juan de la Cruz. Ang profile picture ko dyan, nakahawak ng lollipop. Oo, nakita ko na. Pero bakit hindi mo naman mga videos to? Oo pre, ang tawag dyan, YouTube Cash Cow Automation. Napanood ko yun sa YouTube pre, kikita daw ako dyan ng malaki pre. Oo, magpo-post ka lang ng ibang video. Hindi mo video pre, video nila. Magpo-post ka lang ng mga motivational videos, tapos kikita ka na. Galing no? Ganon. See? Sino guilty? Yes, pwede kayo mag-post ng motivational videos, pero make sure naman na hindi mukha mo at pangalan mo na andyan sa YouTube channel na ginawa mo. Kasi hindi po Facebook si YouTube. Nilagyan mo na ng DP profile yarn. Imagine, yung mukha mo na andyan tapos content mo is all about motivational videos ng ibang tao. Motivational speaker yarn. Shit. So branding is importante sa YouTube channel mo. If you are going to put your name sa channel mo, just make sure you are following this concept. Number 1, make a video that is all about you or videos that you are involved in. Number 2, if you are making a personal channel, it must be and always be a vlog style that you are involved in. Example nito ay si Kong TV, Alex Gonzaga, Ivana Alawi, and
Alexi Chung. Syempre, kasali tayo dyan. Nagigets ba ang punto ko? Ang malupit pa dyan, buddy, isihingi ka pa talaga ng subscriber. Uy, sub to sub tayo. Uy, hug to hug tayo. Wag mo sabihin, guilty ka, no? Di ba? Huli, taas kamay. Okay lang yan, kaibigan. Alam ko naman na gusto mo lang naman ma-hit yung requirements ni YouTube. Kaya kalmaan mo lang. Pero sinasabi ko na sa inyo, yan ang wag na wag nyong gagawin. Lagi mong tatandaan that your channel must grow organically. Okay? Organically. Naturally. Kung tunay na interesado talaga yung mga madlang people sa videos mo, is papanoorin at papanoorin nila yan without you asking. Okay? At yun mismo ang gusto ni algorithm. Yung siya na ang bahala mag-recommend ng videos mo sa ibang tao. Ang ginagawa kasi ng iba, yung iba hindi ko nilalat, inaagawan mo kasi ng trabaho si YouTube algorithm. Okay? Ikaw yung nagpo-promote eh. Ikaw ba si YouTube algorithm? No-promote mo kasi yung channel mo or video mo sa Facebook group, tapos sabihin mo, palike naman po, pa-subscribe na mo. Ikaw ba si YouTube algorithm? Ikaw na lang. Sa mga gumagawa pa rin nito, di nyo alam is nasya-shadow ban na kayo. If na-shadow ban na kayo, I recommend you to start a new channel at gawin mo tong sasabihin ko. Second and important step is to make sure your video is optimized. As you can see dito, etong mga videos na to ay may ranking score sa SEO. The higher score you will get, the higher chance na mag-viral yung video mo. So I made a full video talking about this at eto yan, dito mo yan pwedeng mapanood. Nasa channel ko lang yan or isearch mo na lang yung title sa YouTube, lalabas ka agad yan. And make sure to watch all of it. Kasi isa yan sa malaking factor kung bakit wala kang views or na-stuck ka sa certain amount na subscribers. If you follow all the SEO techniques at yung mga sinabi ko earlier tapos wala pa rin nangyari sa YouTube channel mo, well, baka shadow ban yan channel mo. Nangyayari to most commonly sa mga channel na nagpapa-sub to sub. Kahit anong gawin mong magandang content dyan sa channel mo, once nakipag-sub to sub ka, I'm sad to say, deads na po yan channel mo. Yes, shadow ban na yan. Well, madaming factors talaga kung bakit na siya shadow ban ang isang YouTube channel. Isa na nga doon yung sub to sub. So, eto dapat ang mga iiwasan nyo para iwas shadow ban. Number 1, bot subscribers or auto subscriber. Number 2, bot viewers. Number 3, yan na nga si sub to sub. Number 4, sharing your video links to a group. And lastly, is breaking the community guideline rules. Kapag kasi nakapag-commit ka ng isang community strike, masya-shadow ban ka pa rin kahit malaki na ang views mo. Magtataka ka na lang kasi di na aabot ng 1,000 yung views mo. Well, eto, hindi naman talaga siya settings, pero mas maigi na alam nyo to bago kayo mag-start ng YouTube channel nyo. Let your channel grow organically and let YouTube algorithm do her magic. Now, for this one, pupunta na tayo sa settings. And makikita nyo dyan yung general. Just make sure USD or US dollar ang nakalagay dyan. At punta naman tayo sa upload defaults. Dito, mahalaga na i-leave it blank mo lang yan. Lalo na if nag-uumpisa ka pa lang. Kada video mo is dapat iba-iba yung nakalagay na tags and title. Huwag kayong maglalagay ng default not unless di nagbabago yung video nyo. Paulit-ulit yarn. Dito naman sa advanced, make sure naka-allow all comments kayo kasi affected din yan sa YouTube algorithm. So what makes them super successful is din naman talaga sa YouTube settings. It's all about optimizing your content at paglalagay ng proper title and thumbnail. Comment down below if you want me to teach you on how I am making my thumbnails not only for this channel but also for my clients. So the major settings na dapat mong intindihin, walang iba, si SEO, si thumbnails, and si title. And please, avoid the things na sinabi ko kanina that will lead to shadow ban. Kung gusto mo magkaroon ng tama at proper SEO, yung tipong ipopromote ni YouTube algorithm yung mga videos mo, click mo lang tong mga videos na to.